Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine TH. And ngayong araw po, pag-usapan lang natin yung mga recent events po ng ating administrasyon. So kung matatandaan nyo po last time, meron po tayong recent post, bali yan po kung makikita nyo. Ang nakalagay nga po dyan, no, grabe, PBBM dinumog, no? Dinumog po siya ng mga Davaoenos. Di ba alam niyo naman po ang narrative ng mga kritiko ni PBBM, ang mga taga Davao, ang mga taga Mindanao, ay galit daw po kay President Bongbong Marcos. Pero ito nga, recently lang, noong December 5, if I'm not mistaken si PBBM nagtungo po yan ng Davao del Norte para po magtrabaho. Hindi magpa-epal, hindi magpapansin, hindi para mag-meltdown, magmura, magbato ng putik kung kanino, hindi po. Nagtungo po si President Bongbong Marcos dito sa may Davao para po mag-distribute ng klowa, para po mag-distribute ng e-titles, yung mga titulo ng lupa, gayon din naman yung COCROMs o yung certificate, distribution of certificate, condonation and release of mortgage. So, kung matatandaan nyo po dun sa post natin, itong mga titulo ng lupa na ilang taon na hinintay, ilang dekada actually, hinintay ng ating mga kababayan para mapasa kanila. Even the condonation na kung saan, kung matatandaan nyo po noong July 7, July 7 po ata yan, basta something, parang second week of July, ganyan, or first week of July, nagpumirma po si PBBM ng batas na kung saan mabubura na po yung pagkakautang ng ating mga magsasaka. Yun po yung New Agrarian Emancipation Act, no? Na palagi ko pong binabanggit kasi nga itong mga kritiko ni PBBM, dahil sa issue na kinahahantungan ng ni Sara Duterte, dinadivert nila. Kung matatandaan nyo po nung nagpunta kami dito sa Lucena nung nag-cover kami. Bali, ano rin yun mga kababayan, distribution din ng land titles and yung COCROMs, yung certificate po of condonation para po sa release of mortgage ng ating mga farmers. Sabi po ng mga kritiko ni PBBM o yung mga supporters dito ni Sara, ayuda daw to. At mga kababayan, minamaliit nila. Sabi pa nila, yan lang daw yung ginagawa ni PBBM. Mga kababayan, alam nyo, hindi ko kasi alam dito sa mga kritiko ni PBBM kung nagbubulag-bulagan ba talaga sila or sadya na yan dahil may natatanggap sila. Ako nagtatanong lamang po kasi mga kababayan, katulad po ng sinabi ko last time. Sabi ko nga, may mga nagko-comment sa akin na bakit si Sara lang daw ang kinikriticize ko, bakit hindi daw si BBM. Bakit ko ikikriticize si BBM kung updated ako sa mga ginagawa niya, kung updated ako sa bawat proyekto, infrastructure, investment, programs na ginagawa niya para po sa ating mga kababayang Pilipino. Bakit ko ikikriticize yung Pangulong nagtatrabaho? Mas pinipiling magtrabaho kaysa patulan yung mga taong hindi naman importante. Kasi alam niyo naman mga kababayan, itong kabilang kampo, puro, nakita niyo naman recently, pinagbantaan pa si PBBM, si First Lady, at si Speaker. Tapos pinapalabas pa nila na si BP Sara daw, siya daw yung may death threat kahit wala naman. Alam mo, lahat na lang ng paninira ginagawa nila. Si PBBM naman, ang tanging ginagawa lang niya ay magtrabaho. Mga kababayan, sa ilang dekada ang paninira sa pamilya nila. Sa ilang taong paninira mismo kay President Bongbong Marcos. Minsan ba nakarinig kayo na may siniraan siya, na may minura siya, pinagsalitaan ng hindi maganda, wala. Instead na patulan niya itong pagmumura sa kanya, paninira sa kanya, nitong nagme-meltdown na to, nagtatrabaho siya. Sabi nga ni BBM huwag pag-aksayahan ng panahon yung mga taong hindi naman importante. Kasi ang focus kasi ni PBBM, magtrabaho, maglingkod sa Pilipino.
itaas ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Yun ang pinaka main goal. Kaya kahit anong paninira, kung ano-anong paninira na ang ginawa nila, di ba? Nandiyan na yung pag-edit ng videos. Pabalik-balik na sinasabing magpa-drug test kahit tapos na noong 2021 pa. Paulit-ulit na paggawa ng fake news. Paninira sa first family, even yung mga anak dinamay eh. Pero anong sinusukli ni BBM? Nagtatrabaho. Naglilingkod. Kaya nga po bumisita si BBM dito sa Davao. Hindi para magpapansin. Kasi alam ko may magsasabi dyan, porket may gantong issue, si BBM, naglalambing na naman sa mga Davaoeño, mga kababayan, bago pa magkaroon ng issue na ganyan, bago pa mag-meltdown yung isa, magmanira, magbanta, magmura, si PBBM po nagpupunta na ng Davao. Kasi nga si PBBM, sabi niya nung nanalo siya, di ba? Walang pinipiling kulay. Kahit hindi siya binoto ng mga yan, paglilingkuran niya yan. Natandaan niyo sa Lucena, hindi ko nanalo si BBM doon. Pero nga, sabi ni BBM nung nanalo siya, wala nang kulay-kulay, pantay-pantay bawat Pilipino. Lahat ng Pilipino si serbisyohan, tutulungan. Kaya nga nung nagpunta si BBM dyan sa Davao del Sur, namahagi po siya ng land titles. Yung mga titulo na yun po yung mga sinasakahan ng mga kababayan nating farmers dyan na matagal na nilang, kumbaga yan yung pinaka-source of income nila. Diyan sila kumukuha lahat ng panggastos nila, pantustos sa pamilya nila. Kaya napakalaking bagay nitong ginawa ni PBBM na pamamahagi ng titulo ng lupa. Kasi mga kababayan, ilang dekada nilang hinintay. Mapapasa kanila na. Even the distribution nitong condonation po ng mortgage release, sabi ko nga sa inyo, ang dami nating na-interview na sobrang thankful sila dahil si PBBM lang ang nakaisip nito. Sa dami ng presidenteng nagdaan, and despite the paninira, pang-aalipusta kay PBBM, patuloy na nagtatrabaho at naglilingkod. Biruin yung mga kababayan itong distribution ng land titles and certificate of condonation with release of mortgage, ilan po ang nakinabang? Ilan po ang napamahagian? For 9,058 certificates ang ipinamigay dito sa 6,951 beneficiaries ng agrarian reform. Yung ARBs natin, agrarian reform beneficiaries. 6,000 po. At hindi lang isang beses nangyari yan. Ilang beses si BBM na umiikot talaga at namamahagi ng titulo ng lupa. Dahil nga gusto ni BBM maitaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Itong event na ito ni BBM dyan sa Davao, alam niyo mga kababayan, ang kabuoang condonation po ng utang ng ating mga magsasaka. Kumbaga sabi ko nga, di ba, wala na silang babayaran. Pinakakabuuan ng mga kababayan 527 million. 527,694,544 ang total po na mabuburang utang ng ating mga magsasaka. Maliit na bagay ba? Hindi. Ayuda ba? Hindi po. Dahil sobrang, alam niyo mga kababayan, ito kasi mga utang na nabura. Sabi nga ng mga magsasaka natin na interview, marami na silang mapagagamitan nito. At para na silang nabunutan ng tinik, kasi nga instead na ibabayad mo pa dito sa mga pinagkautangan mo, dahil lang dyan sa titulo ng lupa, or dahil lang dyan sa lupa, magagamit mo sa ibang bagay. Hindi nyo kasi may intindihan yung nararamdaman ng mga magsasaka natin unless maging isa ka sa kanila. Ako, hindi ko man na-experience magsaka. Pero nakikita ko po kung gaano kahirap. Kaya nga dapat bawat pagkain kumbaga, huwag tayong magsayang. Maraming nagugutom. 'Di ba mga kababayan?
And ito bang ginagawa ni PBBM? Nagpapapansin lang ba siya dito? Kumukuha lang ba siya ng simpatya dahil sa mga nangyayaring issue? Hindi po. Noon pa si PBBM nagtatrabaho. Noon pa niya yung ginagawa. Hindi siya nagpapapansin. Hindi siya yung tipo ng tao na maninira, gagawa ng issue, gagawa ng fake news, magpapa-victim dahil nga dyan sa issue dyan sa confidential funds na yan, kung ano-anong issue gagawin. Tapos, ang narrative pa nila, wala daw ginagawa si PBBM. Yung mga kababayan, kung masipag lang kayo mag-research, kayo mismo makakakita na sobrang sipag ng presidente natin. Sabi ko nga sa inyo, ako naglusena kami, pagod na pagod ako. Isang event lang yun. Si PBBM sa isang araw, ilang event? 1, 2, 3. To think na ilang taon na po si PBBM Tapos ako ilang taon pa lang. Pero si BBM nagagawa niya yun. Nakikita niyo ba siyang napapagod? Hindi. Sobrang sipag po ng presidente natin. Hindi katulad ng iba dyan na may itanong lang, nagtanong lang about sa pera ng bayan, kung saan napunta, nagme-meltdown na. Matapang kuno. Kala niya kasi pag nagbura siya, nagsalita ng di maganda, binantaan niya yung presidente, matapang na. Hindi po. Diyan mo makikita kung sino yung tunay na leader. Diyan mo makikita kung sino yung tunay na gustong paglingkuran ang mga Pilipino. Yung gusto talagang maitaas ang pamumuhay ng mga kababayan natin. Sa sobrang sipag ni PBBM, hindi ko alam kung nagpapahinga pa. Diyan mo makikita yung difference ng totoong public servant. Diyan pa lang makikita mo ng mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mga binavlog natin, yung mga commentary natin, ang mga proyekto, mga programs, yung mga infrastructure, events ni PBBM, i-share po natin para marami pong mga kababayan natin ang makaalam at maging aware sa ginagawa po ng administrasyon, sa ginagawa po ni PBBM para sa mga Pilipino at para sa ating bansang Pilipinas. So yun lang mga kababayan, i-share po natin ang video na ito, i-like po natin and mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel, Divine PH Vlog. So yun lang mga kababayan and maraming salamat po sa inyo lahat.